Paano ba daw mag-vibrato? So may nagtanong sa akin kung paano mag-vibrato. So yan ang pag-aaralan natin ngayon. Stay ka lang sa ating video. What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Zik Daniel, aka Zaydi Music sa aking mga social media accounts. And I'm a musician, recording artist, and vocal coach and music coach. Gusto ko lang sabihin sa inyo, walang overnight. Lagi kong sinasabi yan, na pagtulog mo ngayong gabi, kinabukasan mahusay ka na. Porket nag-practice ka ngayon, bukas okay ka na. Hindi ganon. Matagal ang process ng music. Kung gusto mo talaga, kung gaano ka ka-grind sa ML mo, ganun ka rin dapat ka-grind pagdating sa music. At hindi namin natuturo lahat sa video na ito. Kaming mga vocal coach or music coach, hindi namin natuturo dahil ang hirap pagkasyahin sa isang maigsing video lang. Kaya kung gusto nyo matuto, kita-kita tayo sa online class. So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng tip kung paano mag-vibrato. Ang vibrato kasi ay isang boses or isang tunog na nagwiwiggle. Nagwiwiggle siya. Maraming technique, ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-warm up ng vibrato ngayon. So nagwiwiggle siya. Magkaiba ang vibrato sa shaky voice. Ang shaky voice ay ito. Mula ng aking masilayan, tinataglay. So yan, shaky yan. Hindi yan vibrato. Baka iniisip nyo, ganyan lang ang vibrato, hindi ganon. Ang vibrato, which is ganito. Mula ng aking masilayan, tinataglay mong kagandahan, di na maawat ang pusong sa'yo ay magmahal. So narinig nyo yung vibrato, narinig nyo yung nagwiwiggle na sound ng tunog ng boses ko. So yun yung vibrato. At iba pa dyan guys yung runs and rips ha. Yung tinatawag nila kung sa Tagalog ay kulot-kulot. Iba pa yan. So darating tayo dyan, tuturuan ko rin kayo niyan. Kung masasanay ang vocal cord mo, kaya merong warm up. Kung masasanay yung vocal cord mo na panginginigin mo yung vocal cord mo niyan dapat sanayin mo yun. Pero hindi sa lahat ng panahon or sa lahat ng buong kanta, kailangan puro ka na vibrato. Ang vibrato parang sa gitara. Halimbawa ito. Ito panginginigin ko yung sound. Ito yung ano niya, yung normal sound na straight, natural. Walang vibrato. So, yan yung normal sound. Pero pag nilagyan ko ng vibrato, narinig nyo? Binibend ko. Kumbaga ang ating boses kasi, para yung instrumento. Ganon din ang vibrato. So maraming style ng ibang singer na nakakatulong din sa kanila yung vibrato nila, which is nanginginig yung ulo nila, ginagalaw. Pero mukha ka namang weird nun kung titingnan mo laging gumaganon yung ulo mo. So kailangan matutunan mo kung paano mag-vibrato ng nasa loob. Nasa loob yung placement ng or vibrato mo. Ang warm up niyan, yung sinasabi ko sa inyong naghihingal aso ka. Meron akong isang previous video niyan kung paano gumamit ng diaphragm. Nandun yan, isa yan doon. Nandun yung technique. So di ba yung sabi ko, gumaganon. Pero hindi dapat awkward, hindi dapat exaggerated ang ang pag-execute mo nun. So, kailangan dahan-dahan ng vibrato pero mabilis. Sample na lang. 'Di ba? Mula. So, hindi sa lahat ng part ay magbabibrato ka. Mula ng aking masilayan. Hindi lahat. Kasi magmumukha namang pangit pakinggan. So, may mga part lang ng boses mo, may mga part lang ng kanta na kailangan mo mag-vibrato. Halimbawa, mula, yung la ng
Yung ng walang vibrato yon. Ng ng aking masilayan. Yung yan, kailangan mo lagyan ng vibrato para magkaroon ng feelings at sarap yung tunog ng boses mo. So, ang practice niyan guys, kailangan yung tiyan nyo, winiwiggle nyo konti. Ha. So, yung tiyan nyo. Pero, kailangan mahina lang. Hindi kailangan OA ang pag ganun-ganon. Okay? So, sa loob yan. Sinasabi naman ng iba, kusa lang naman lumalabas yan kapag natuto ka na kumanta. Eh, syempre, inaaral din yun. So, kailangan mula ng aking So, parang tono yan na baba, taas, baba, taas. So, parang tapos papabilisin mo siya. So, ang pinaka-technique dyan, kailangan mong practicein yan. Kasi pag hindi mo pre-practice yan, wala lang mangyayari. Bawal kasi sa pagiging, kung gusto mo kasing maging mahusay sa pagkanta, bawal lang, kahit saan naman bagay bawal lang tamad. Para mapagtagumpayan mo ang isang bagay na gusto mo, kailangan mong i-grind at i-motivate sarili mo. So, ganun ang pagpapractice. Diba? Napaka-simple lang. Isa lang yung pinupunto ko. Kapag magbabibrato ka, kailangan mo lang i-wiggle yung boses mo through your chest and diaphragm. Mula. Hindi yung mula. Hindi yung ganito. Kasi straight voice lang yan. Natural. Hindi rin yung ganito. Mula. Ginagano mo boses mo. Shaky yan. Mula. Okay? So para dun sa nagtanong na paano daw mag-vibrato, magturo daw ako kung paano mag-vibrato. Etong mga tinuturo ko sa inyo, ito yung based on sa mga natututunan ko nung ako'y nag-aaral ng music sa aking mentor. So kung gusto nyo pang mas matuto, pwede kayo mag-PM, mag-comment, or paturo through online, through via Zoom. Nagtuturo ako. Pero tawag dito, hindi ako mahal, maningil. Hindi ako ganun. So gusto ko matutong estudyante. Ang dapat mong gawin, kailangan mong sanayin or practicein yung loob ng chest at ng diaphragm mo. Mula. So isa pang warm up. Kailangan mong practicein yan. Hindi to runs and riffs. Hindi siya kulot. Okay? May part na magagamit mo to sa kulot, pero hindi pa ito yung kulot na sinasabing kailangan kulot-kulot. Yung, oh, yeah. Hindi yan kulot. Hindi yan ganon. Yung halimbawa, mula ng aking masilayan, tinataglay mong kagandahan, di na maawat ang puso. Hindi yan ganon. Hindi yan kulot. Magkaiba ang kulot sa vibrato, guys. So, okay? So, kailangan mo lang practicein na magwiwiggle, mag-start ka sa normal voice na normal voice. Shaky voice, natural yan. Kapag yung hangin mo kasi, syempre, gumagalaw yung vocal cord natin eh. Pero kapag sobrang too much yung shaky voice mo, kailangan ayusin mo rin yan. Kailangan diretso. So, kung aaralin mo yung vibrato, okay? Ganun lang mag-vibrato, guys. Kailangan mo lang talagang sanayin at practicein ang boses mo through warm-up. Okay? At sa pag-warm up naman, guys, hindi ko sinasabing pag nag-warm up ka na ay huhusay ka kaagad. Kasi syempre yung warm up kasi, kaya pinagbo-warm up kayo kasi para mabuksan or mas lumakas yung vocal cord nyo, yung muscle ng vocal cord nyo. Okay? So, para mas maging strong siya. So, hinahasa niya yung vocal cord nyo.
Pero pagdating pa rin sa pagkanta, step by step, ano yan, chop-chop, chachap-chapin nyo yung mga words, mga lyrics, mga tono, bago nyo ma-success yung isang song na inaaral nyo. Kaya yun yung tinuturo ko through online na, first stanza ng kanta, chest muna. Second stanza, kailangan mo nang lagyan ng diaphragm. Gets nyo? So, kailangan lagyan mo ng konting throat para mas maganda yung tone ng kanta mo. Yung tono, yung quality ng voice mo. Step by step yan. Huwag kayo maniwala sa sinasabi ng iba na sinasabi nila na kailangan pag kumanta ka puro diaphragm, nagagaling sa diaphragm. Kaya minsan ang dami yung pumipiyok eh. Ang daming pumipiyok. Yan ang pagkakamali ko rin dati nung nag-aaral pa lang ako. Pumipiyok ako sa kanta. Kasi puro ako diaphragm. Yun pala, kailangan mo mag-shape. Parang kumbaga sa isang cambio ng sasakyan, kailangan pagpataas na yung daanan, kailangan mo magpalit ng gear. Or kailangan mo hindi ko alam, hindi ko kabisado kung ano ba, segunda or what. Yung malakas yung hatak. Kasi kapag puro ka lang naka-steady ka lang sa tres, pagpataas na, hirap na yung mo, 'di ba? O kaya, hindi ako bihasa sa sasakyan pero ganun yung dapat mong gawin. Papalitan mo yung placement ng boses mo. Kaya may mga nakaka-hit ng notes na mataas, na like yung mga biritera, kasi diaphragm support to chest to convert to head voice. Okay? So sana may natutunan kayo. Once again, ang sinasabi ko lang sa inyo, kailangan yung i-wiggle yung sound. Paano yung practice? So kailangan pabilisin mo. Okay? Hanggang sa makabuo ka ng vibrato. So sana may natutunan kayo, at kung may mga katanungan kayo, huwag niyong kalimutang mag-like at i-share niyo ito sa mga kaibigan yung singers, and sa mga gustong matuto, at mag-comment kayo dyan, sasagutin ko agad. At susunod natin pag-aaralan guys paano mag-blending, kasi may nagtanong din kung paano mag-blending. Pasensya na, may gagawin pa akong procedure doon para mas maintindihan nyo kung paano talaga mag-blending. So kung ano pa yung mga katanungan nyo, tanong lang kayo. Tapos sa mga other videos natin, magbibigay na ako ng mga warm-up sa inyo kung paano mag-warm up. Gusto ko lahat ituro sa inyo yung technique, pero hindi kasi yung oras natin. Walang manunood pag ginawa kong 1 hour to. So maraming salamat, and kita tayo sa next video.